Mali po ang desisyon ng ICC kahapon. Ang desisyon na tinake nila ay husgahan kung meron silang jurisdiction over the case. Meron pong isang dissenting opinion at majority ay sinabi nilang meron silang jurisdiction over the case. Pero ang tamang decision po ay yung isang nag-dissent, si Judge Gotche, Lord Chimpanzee. Sana tama yung pronunciation ko. Pero ito ang sinabi niya. Sabi niya, nung nag-withdraw tayo mula sa Rome Statute noong 2019, ay wala ng jurisdiction yung ICC noong 2021. Ano ba yung nakalagay doon sa batas? Sabi, merong residual jurisdiction yung ICC for any matter under consideration by the court. Under consideration by the court. Sino ang court? Yung judge ba? Yung prosecutor ba? Yung clerk of court? Or yung staff? Sino? Yung judge, hindi ba? Kapag nagsabi ba yung prosecutor, ito ang gagawin nyo, action ba yun ng korte o action ng prosecutor? Action ng prosecutor. Kapag sinabi ba ng clerk of court o ng staff, ganito ang gagawin natin, action ba yun ng court? Hindi action yun ng court. Ang tanging authority lang na pwedeng gumawa ng action ay yung judge. Kaya noong 2021, doon lamang nag-act yung mga judge. Doon lang nila inauthorize ang investigation 2021. So doon lang kinonsider ng court yung matter. Pero, member ba tayo nung 2021? Hindi. Dahil nung 2019 pa lang, hindi na tayo member. Parang corporation din yan eh. Ang sabi kasi ng majority sa decision ay, merong isang provision dun sa Rome Statute na sinasabi, the court shall be composed by the chambers, the prosecutor, the registry, and the presidency. Sabi nila, kasama sa court yung prosecutor. Tama ba yun? Mali yun. Dahil ang korte ay yung judge lamang. Ano ang kapareho niyan? Parang korporasyon lang yan ng Pilipinas. Ano ba ang isang korporasyon? Board of directors, employees, director and officers, staff. Kapag gumawa ba ng hakbang yung staff or yung empleyado lamang ng korporasyon, gawa ba yun ng korporasyon? Hindi. Hindi po. Dahil ang authorized lang na pwedeng mag-act on behalf of the corporation ay yung board of directors. Ganon din po doon sa ICC. Kahit sinabi niya na kasama sa court yung prosecutor, yung registry at yung chambers who are the judges, ang authorized lamang na gumawa ng act on behalf of the ICC is yung chambers. Kaya yung bagay lamang na under consideration ng court ay yung bagay na inaktuhan ng chambers noong 2021. Yung sinasabi nila na humakbang naman na yung prosecutor noong 2018. Kaya under consideration na daw ng court. Nag-issue tayo ng notice of withdrawal noong 2018. At doon sa Rome Statute, merong isang taon para maging effective yung withdrawal. So which happened and became effective noong 2019. Yun ang sinasabi ni Judge Gotche. Merong isang taon yung chambers na gumawa ng hakbang mula nung notice natin ng 2018 hanggang 2019 para formally i-authorize yung investigation para ipasok under consideration by the court yung matter bago pa maging effective yung withdrawal natin noong 2019 para sana wala tayong lusot. Pero hindi sila gumawa ng hakbang between 2018 and 2019 at 2021 lang sila gumawa ng hakbang. Kaya hindi sila pasok sa window. Kaya kapag sinasabi ng batas na meron lamang residual jurisdiction yung ICC for any matter under consideration by the court, ay yun lang dapat yung mga matter under consideration noong gumawa ng hakbang yung chambers noong 2021. Hindi ko lang po opinion yun.
Opinion iyon ng isang judge doon sa ICC. So, mali yung majority. Meron pa ba tayong magagawa? Wala na po. Supranational na yun eh. Binigay nga natin yung jurisdiction natin para tayong tanga eh. Yung Supreme Court nga natin, hindi natin pinansin, diniretso kaagad natin doon sa ICC. Pero alam niyo po ang solusyon dyan? Gayahin natin yung Amerika. Meron silang tinatawag na The Hague Invasion Act. Dahil alam ng Amerika na weaponized itong ICC para i-undermine yung political jurisdiction ng mga state. At alam ng Amerika na pwedeng pakialaman ng mga nagmamagaling sa ICC yung mga internal politics ng isang bansa at hindi papayag dapat ang isang bansa na ganun ang mangyari. Kaya gumawa sila ng The Hague Invasion Act para kapag kahit na isang politiko mula sa Amerika ang arestuhin ng ICC, ay authorized ang military ng United States to do any means para bawiin yung politikang Amerikano na yun pabalik sa Amerika. At kung kinakailangan kahit i-invade yung The Hague. Dahil kung nasa pinakamataas na tayo na legal body, ang tanging paraan na lang dyan ay war! Invasion! Pwede natin gawin yon. Huwag kayong mag-alala kapag maging senador na si Attorney Raul Lembino, gagawa rin siya ng The Hague Invasion Act. At sa panahon na ni VP Sara Duterte ay lalakas na ang ating militar. Mas malakas siya sa The Netherlands. At i-invade natin yung The Hague at babawiin natin si Digong. Alright?